Okay? So, ano yung dapat natin gawin? Of course, mas maganda kung yung sa Matthew na lang, na kung saan sinasabi doon na huwag mong gawin kung anong ayaw mong gawin sa iyo. Di ba mas maganda ganun na lang? Okay, palagi natin tatandaan. Which means na babantayin natin palagi yung mga ginagawa natin sa kapwa natin. Pero pag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, the best yun, hindi ka magkakamali. Yan. Kung ipinakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo, hindi ka magkakamali. May reward ka pang naghihintay. Yan. Lastly, ambition is good. Tama po ba? Good naman yung ambition. Magandang ambition. Pero, malalaman natin, dito sa ating pinag-aralan, no, malalaman natin dito na hindi naman masama ang magkaroon ng ambisyon. Tama? Hindi siya masama. Pero, kung ito ay abutin mo sa iyong sariling kakayanan at sa iyong sariling kagustuhan, magiging matagumpay ka man, pero hindi naman magiging maganda ang wakas nito. Si Abimelech, nag-desire siya na mamuno, pero may hadlang, in-eliminate niya yung hadlang, even to the point na lumabag siya sa kautusan. Tumatay siya at yumukod sa Diyos-Diyosan kasi ginamit niya yung pera ng mga Diyos-Diyosan. So, mas maganda na lang kung mag-ambisyon tayo, pero nangunguna ang Panginoon at ang kanyang kalooban sa atin. Tama ba yon? Or the best is, yung ambisyon natin is nagmula mismo sa Panginoon. Di ba mas maganda yon? Yung ibinigay niya sa iyo kung ano yung anong gusto mong gawin. Ay, ito ang pinakita sa akin ng Panginoon. Ganito yung gusto mo. Di ba mas maganda yung ganon? Mag-submit tayo sa bagay na yon. Mag-submit tayo kung ano man yung nais ng Diyos na gawin natin. Amen ba? So, tanong natin ang ating sarili. Am I ambitious for the kingdom of God? Or am I building my own kingdom? Ambitious ba ako para sa kaharian ng Diyos? Para sa ikabubuti ng kaharian ng Diyos? Or ambitious ako pero para sa aking sarili? Okay, tayo tumayo at tinatawagan ko po yung sa ating communion.